Okay, so morning everyone, no? Um, since we're doing a kuan yun, integration na ni siya, no? So, mo ni ang principle good, no? Na kay mobile, kay IoT, na kay desktop, no? And you will always have your own server good. Server meaning mo nang uh, serve, ani, sa mga platforms nimo like web app, mobile, IoT, desktop, no? So, naa siya sa middle kay siya ra ang may access sa imuhang database. So, siya ra gyud dapat, no? So, mga server side scripting yung mga frameworks are Django, no? So, mga Laravel, no? So, mo na ang usually mga gamit, no, sa mga server side scripting. May Java gyapon which is Spring Boot, no? Yan, JavaScript will be uh, Node, no? Node Express.js, no? So, muna usually nga kuan gyud, no? Gamit gyud namo. So when you say server, mo na ang serve. Like po tong server nimo server which is cloud, no? So usually we use DigitalOcean. Usually I use DigitalOcean personally. Kaya medyo mga barato ra nita, walay hidden charges. Or if ganahan ka AWS, try nimo, gamiton nimo ang EC2. So, ano yung gamit na mo usually, mga dagmay mga application for starter. Then Azure, pagdara pa mo na Azure, Microsoft, if you're into Microsoft. Or, okay, ito ba ni pabailahin? Or, if you're maka-Google ka, Google Cloud Platform. So these are your host. No? Host ni sila sa imuhang server, which is ang kanisa. Nani siya sa cloud. Nga na siya ay database dito. Centralize ang database para isara ang data sa tanan. Right? Kumuna atong buhaton sa atong final nga project. Nga naatay own niya server. No? Naka-host siya sa cloud. These are cloud hosting, no? So, mga AWS, EC2 Cloud Platform, gani, mga kuan, Azure. So, that's how you do it. So, since ang ato ang kuan karon is Python, no? I'll be using Python and I'll be using Django for most of the demo, no? So, mag-demo ko about sa Django. So, kani, of course, before ka mo proceed sa Django, kinahanglan kabalo mo o virtual ENV, no? Kabalo nga ni virtual ENV. So, dapat kabalo mo aning virtual ENV, no? And ang virtual ENV, mao ni siya ang mo isolate sa imuhang mga packages. No? So, usually mo ni ang equivalent sa NPM, no? So, sa NPM na kay own nga node module sa imuhang own nga folder, right? So, dito ni mo ibutang ang mga packages. So, mga package manager ni sila. No? Yan mo ipang-install ka ng mga dependencies nimo. So, when we say dependencies, mga kinahanglanon nimo sa imong pag-develop. So, mao na siya ang virtual ENV. So, by default, ang Python 3 or Python na siya own virtual ENV. Or if wala siya, inyo lang dayon sa i-install sa inyong computer, which is pip install virtual ENV. Na, no? So if you install it, install na siya diha. So, kana karon, so
Kung magbuhat ta og database, no? O magbuhat ta og project nato, makabuhat ta og sample Django application. So let's create a sample Django application dayon. Let's make a virtual ENV, no? So virtual ENV. Para makabalo ka nga na kay virtual ENV, type ra nimo ang pip freeze, which is na diha tanan ang mga packages nimo. So na diri na ako'y pip ENV, na ako'y virtual ENV. So dapat makita ninyo ang virtual ENV. So kana siya. So para ma-activate na siya, magamit nimo kana lang virtual ENV. Usually we use DNV, no? Or whatever directory mong gusto. No? Or sama na siya, whatever lang directory, kay whatever na directory man. So, nasa directory niya na uh, virtual na directory, virtual ENV. So, para ma-activate na siya, no? Ma-activate ni nato, kinanglan nato, tawagon siya sa source. Source, whatever, ENV bin, activate tayo. So, dapat naana siya ing ani. Close and open parenthesis niya. Meaning na siya sa virtual environment niya. So, meaning activated na siya. No? So, if we freeze this, check ang directory, ang mga dependencies, empty siya. No? Unlike sa ato ang global na virtual ENV, which is ang tip na to. If freeze na to sa global, na-add na. No? So, technically, the purpose of virtual ENV para ma-isolate siya sa imong harag yung project. Kaya ang imong global, that's only for global ra gyud. No? So, kani siya, this is only for that specific project ra gyud. So, dapat naka-isolate na sila. Okay. So, para magamit na siya, let's install, no? Pip install Django. So, install na niya, no? Maka-install na siya. Once that's installed, let's see ang pip freeze. No? So, as you can see, no? Nalang siya ay pila ka buok, upat ka buok na direct sulod sa virtual ENV. And sa inyong global, taas-taas siya. Kay, naadirata na ako ang kailangan, ang pandas. Dili man na ako kinanglan sa ako ang project. So, kung sara akong kinanglanon, maura to ang ako ang gamiton gyud sa ako ang sa ako ang project, right? So, para pod nga makakuha na to, no? So, mo na ni, naano siya ay virtual ENV. So, ang atong buhato na ni, magbuhat ta og server na to. Dili ko sure, sir. Basin, nakaset up na. So, mo na atong buhaton, no? And, unya, so magbuhat na ta og Django nga project karon. Right? So, since na-install na natong Django, admin, start, project. Usually, bisag unsa rin ni siya nga name dire actually, no? Bisag unsa nga name, mahalag unsa ra siya. Butang lang nako usually project, no? So mag-create na siya own nga directory dito. To all the dependencies, no? Kung atong i-check, no? Tanan, naana siya dire tanan. So sa sulod sa project na ay project pod nga directory, sulod sa project nga directory na asay init, no? Init.py, SGI, settings, URLs, WSGI, o manager.py. Money mo hang virtual ENB dayon sa directory. Which is na diya ang sulod sa imuhang mga kailangan gamiton.
So this is the library which is natanan diri, no? Na diri ang Django nino. O na diha diri tanan, no? So mo na ang sulod sa imong environment na yan. Okay? So make it very simple, no? Ganito na to ang VS Code para medyo makarelate mo. So sulod ana, no? Na ako'y directory dire. So to avoid the confusion, kay usually ang Django, magbuhat sa directory, kunya, napagid siya sulod nga directory, which is same siya og name. So, muna siya ang default usually sa Django. So, to change that, pwede rin mo na yung i-change yapon. Rename mo, usually name it core, sometimes config, no? So, usually we name it as core, kaya morning core good sa Django ng mga project. And then we rename those who are na project yun. Okay, meaning ani, kanini siya. Okay, project man ni siya sa una, project.settings. Project.settings. So karon, i-name na to into core.settings. Very dayon. Same goes with the others, no? Core.settings. Very pod core.settings. Very URL, wala rin siya. Core.settings. Kanya, very pod. Core.settings. So, muna na siya, no? So, kung atong i-try run na siya. So, by default, ang Django na siya ay SQLite 3. So, muna yung i-create niya. So, temporary na siya. Don't use SQLite 3. It's only for very small na mga projects. No? Then, i-try na to og run ang localhost 8000, which is ang imuhang Django server. This is your Django server now. Create mo Django server, imo, and then that's it. Ano ni siya, no? Mo ni ang introduction to Django. That's how fast it is, gihapon. No? Dali ra na siya. And ingon na gihapon ang sa ubang mga frameworks. So, let's just say mag-create ka og post, right? So, very common na siya post. Mag-create ang post nga kaning mag-post ko o uh, something content, right? So, add to ta sa ang database, no? Na nakoy gibuhat actually, no? So, mag-create ang table nga post, no? Create ang table nga post. Kunya na, of course, na siya title, na content, na offer. Kunya, nakarelate na siya sa user, right? So, para buhat na nato. Na-term gihapon ang Django. Ang term sa Django, when you say it's a project, it is actually your application. And ang term pod sa app sa Django is your feature. That's how we kuhanin yun. Ang Django mga terminology. So, kasi ma-confuse mo, no? So, kung magbuhat ang app or feature, which is to post a content, no? Magbuhat og app. No? Start app, ganiha, start project to siya. Karon start app, kunya, unsay name sa app na yan, no? So, adto data sa kuan. Adto ta sa sulod sa project. And then, dito mag Python, manual to py, start app, post na yun, right? So, na siya sa sulod. So, mag-create siya og iyang own yung directory. Yan na siya isulod, which is admin, apps, models, staffs, and views. No? So, isa-isa ako na nato kuhon. So, we will start first dire, models. When we say models, it's the database we're talking about.
So usually, ang isa ka framework, no? Nana sila gitawag nga ORM, Object Relational Mapping. Mo na ang very common sa isa ka framework. Gigamit ni siya ORM, meaning kung when we say object gani, it's a class, no? Class na siya. And class na siya. Niya, uh, that's why I asked beforehand, no, na kabalo ba mo mag-OOP? So, strong ba mo sa inyong OOP nga mga terminologies? Sometimes, dili mo ka-code ng tarong kay tungod uh, dili man mo kasabot. So, it's a jargon man good. So, daghan man gud ni siya mga jargons pod sa uban. Anong reason why, anong dili kaayo mo ka-code ng tarong yun. Weird siya mga term, right? So when we create a object, no, class yun na siya, class. So, kunya inherit na to kung unsay naa sa Django. So inheritance, no, inherit na to kung unsay naa sa yaha. So para makuha na to na siya, so kani siya, ano to ang uh, kung equivalent ni siya sa to ang pag-create og table, no, instead of creating table sa imuhang database, dire ra ka mag-create. Dire na ka mag-create. No need for you to create it sa database gyud mismo. So, since very, very sensitive gyud kaayong database, dire ra gyud mo ibutang gyud tanan. Yung mga uh, kani, mga pag-create og table, no? Create table. So, instead of you going to the SQL, no? Kamoy mo buhat sa script. Buhat na lang mag-code dire dayon. So, as you can see, post, no? Kani, morning title, or morning po aniya, table name, and then mga attributes na niya, fields niya. So, tanaw na to, title, no? Niya, models, that'll be character field lang na siya, o niya, maximum of 100 characters lang, title usually. And then, content niya, models, of course, taas-taas mo na siya. So, text field na siya. And then, you have author, which is related sa imuhang user, right? So, how can we do that, no? So by default, ang Django na siya own nga user gyud sa sulod nga user. So na siya user nga model sa sulod daan. So try na to o buhat niya. So kanano. So na siya own nga user sa sulod. So para tawagon na to siya, no? I-import lang nimo, no? Import contrib of import get user model. Get user model. Then, ibutang nimo siya sa isang variable. I-global na to within that module, no? Get user model. So, tawagon na tong method niya. Then, model, foreign key dayan, no? Foreign key. So, dapat strong mo when you are in the back end sa pag-develop. If you're a back-end developer, dapat strong yun mo sa inyong ERD, sa database, mga constraints and all, no? When you're doing application like this, such as this, no? Muna ang inyong i-consider yun. So of course, muna siya, nakay foreign key, niya ibutang nimo ang user. Niya of course na siya constraint, no? So principles of database na agin na siya constraints. If you have a foreign key sa ano, kung nakay foreign key, dapat na siya constraint. So if kung saan na nimo siya i-manipulate if ma-delete ang related ana niya,
kung sa may buhaton sa mga relasyon na nila. Same ba gihapon, mabilit ba gihapon, set null ba siya, di ba? Mao na siya. So, butangan na nimo og on delete, default na siya, no? Inya model, inya atong i-protect kay dapat walay delete. Okay? So, protected na siya. So, muna na siya, no? Mao ni ato ang ah, table. Inya mga fields na yun niya. So, para ma-read na siya sa Django, no? So, para ma-part siya sa isa ka project, dapat i-install na to siya, ang app sa ato ang project, which is na dire installed apps. So, that's why it's installed apps. Kaya ang feature, terms sa Django, ang feature ninyo is your app. Ano siya? So, this is my feature for my app. Ako na ibutang sa project. So, ang mahitabo ani, so kung naamoy gibutang diha, no? Kung naamoy gisulat sa inyong models, mag-make migration tayo mo. Eh, kung make migration. Meaning sa make migration, magbuhat siya. When we say migration, mo, mo migrate siya from this language to the SQL na language. So, so when we say migration, it's usually on the model side. So most tanan gyud sa mga frameworks gagamit gyud ana nga term. When we say migration, migrate nimo meaning by default model gyud na siya or mga data. So wala siya. So nagbuhat siya og code dayon, no? Nagbuhat siya og code para isulat dito sa imuhang database. So iyan ang i-connect sa imong database, isulod dayon niya tong imuhang imuhang gisulat nga ORM. No? So, then after ana, every time na nag-make migration mo, don't forget to migrate yun. So as you can see, no, nay daghan, yanong daghan man. So ang kani uban ani, ang reason ani na namang goy gibuhat nga migrations ang Django dahan. Especially ang user. Yung mga permissions nila, mga groups, no? If you want to group a user, pili sila diha, no? User group nila. And then, ang ato ang kibuhat niya migration, which is ang post. Okay? So, muna siya ang meaning sa migration. So, we go to the local host, no? Ano ta? Ay, wala din na run. So, ito sa run. So, mauda yun ni ang inyong application. So, and nakanindot sa Django is naa siya'y admin nga panel. So, naa siya'y admin nga panel, and to create an admin user or super admin, so meaning sa super admin mo na ang uh, ginuo sa app o sa project nimo. Mo na ang super admin. Ikaw ang manipulate sa tanan. Create super user. Create super user. Ang username is admin. Your email it is. Password na po. No? So, kung ako nang i-run balik, if I run it again, and I'll use the admin I made, wala na siya. No? Ako i-own nga admin nga panel. So, ang pangutana, wala lagi itong post diri sir. No? So, para ma-activate yung post diha, adto mo sa post, kanya admin, diri dayon, kanya i-import nimo ang
Katong model nimo. That model post. Yeah, admin side register post. And you already have your own post din dahil. Kung na kay admin yun po. So maka-create ka og title and then ma-relate siya sa user. So next week siguro mo ni ang ato ang i-explore yun og maayo ang data integration. So we will get to know how most of the frameworks do when it comes to data integration. So, kana siya, when we say data integration, dito gina sa imuhang database. Nothing else. So, saan na siya, i-integrate sa Postgres, kung saan i-integrate na siya sa MySQL, MariaDB, no? Or sa inyo ang PHP MyAdmin, no? MySQL mo na siya, right? Kung saan na siya isulod dito. So, muna atong buhaton next week. And for your activity for the lab, no, mo na inyong buhaton. Mag-create mo og on ninyo nga Django nga application dito sa lab. So i-practice na ninyo. If you're not gonna practice this, you're never gonna know na to sa ato ang lab. So kana dayon mo na atong buhaton. So individual ni siya nga activity. So kana no. And that's how you do it sa Django. It's very simple, no? And it's very, very quick, no? Kung nakanindot mong sa Django, it's secure first yun, no? Security first yun na siya. Hindi mong ka basta-basta makabuhat yun o application mo, web application especially. Ibutang nga mo sa internet, of course, everyone is going to use it. Even hackers, no? Mga black hat, no? Yung mga hackers, ganahan sila mo destroy or moro nga na ilang hobby gyud. Ganahan sila nga ma-penetrate ang imuhang system, maguba siya. O mao na ang kanindot aning Django because it's really security first. Meaning security first, by default niya, naka-secure na siya tanan. Tanan possible nga mga ginabuhat sa mga hackers sa website or sa web app. Kung na ang default niya. And it's very, very fast. So sa industry, usually we do it for a week. Of course, na aming team, minimum na team would be 5 mo sa isa ka team. Na ay duha ka front-end, isa ka back-end, isa ka tester, isa ka project manager. So usually mo na minimum good. And then we deploy it for a week. And once ma-deploy na siya, another feature would follow, then another one and another one. So incremental na siya. Kaya of course, gagamit mo, most of you will use agile nga methodology. So, naagid mo yung agile yun. So that's agile. Ano siya? Plan, design, develop, test, deploy, review. Per week na siya, ginabuhat ka mo. Sa industry, that's how you do it. And of course, dapat kabalugin mo when it comes to framework. Dapat kabalo mo sa mga dry nga mga principle. Wala mo ng dry nga principle. Kasi nakailangan ng dry. Wala na kailangan ng dry. Usually we use dry. So we develop a software. Dry may do not repeat yourself. Kanya magamit po may og solid nga principle. So sa framework, mao na ang gamit yun. So you don't make your own or own pamaagi. So every framework na siya own nga coding style, and you need to
adapt sa ilang coding style. Kaya if dili ka mo adapt sa ilang coding style sa framework, then mahina yung inyong server yun for sure. And you need to have that solid principle para mas mo-optimize good ang inyong application. And of course, ang KISS nga principle. KISS principle. Keep it simple. Stupid. No? So, mo na siya. That's how you should do things good. Make it simple. Don't complicate things. Ayaw yun, i-complicate ang inyong application or the way you develop things. Don't complicate it. Do not repeat yourself. Ipang-isolate ang uban, kinahanglan i-isolate, i-read, make ang uban. No? Dili gid mo dapat when you say dry or do not repeat yourself, meaning ang function. So if kana nga function, gigamit na siya sa multiple nga mga other function, kunya imong gi-redo ng function niya, then you're repeating yourself. Do not repeat yourself. Dapat magamit na siya across the isa ra ka code. Hindi lang na dapat magsige repeat yourself. So that's how you should do it. Do not repeat yourself. Keep it very simple as fast as possible yun. The simplest form as much as possible yun. Mao ginagawa. And of course, gamit din mo solid nga principle. So that's why you need to learn more of OOP, yung mga style, no? Isa na akong gihapon, dili kayo ko nga na ka maayo when it come at first sa mga principles. So I learned that by myself yun. So, mao na siya ang buhaton ninyo. Question. May questions? Question. Na ba? Hello? Na? Wala sir, wala sir. Wala? Sure ba? Yes, sir. Sige, so muna itong buhaton karong lab na to. So, I think maora na siya, guys, no? So, next week, there will be data integration na diagram na to. So, I'll have another session with you guys nga ni gyapon, no? Mag-demo gyapon ko, no? And of course, lahat ay mga slides niya. So for next week, no? Ano siya itong buhaton? Pwede mga i-recording, sir. Yes, pwede kayo. So mo ni ako rin ni i-post dito sa ako ang channel sa YouTube. No? So I'll be posting this. I'll just give you the link later. Okay? So I think more man to unless na mo yung mga questions. Questions? Wala? Violent reaction. Na? Wala? Wala? Hello? Wala, sir. Wala? Sure. Antay dito ha, malapit pangutana sa lab ha. Ba't wala na yung pangutana sa lab? So, kana, no? So, I think mora na, guys. So, see you sa to ang laboratory. Ano sa gaya ng lab na to? Thursday. Diba? See you Thursday sa itong laboratory. Mag-attendance ka, sir? So, kuhaan ako, ano sa rin niya siya?